So, isa na namang di mapakaling buwaya na itatago natin sa pangalang Paulo Ortega ang naghahanap sa pangalawang pangulo. Nasaan daw si Vice President nung panahon nung bagyong Tino sa Cebu? Teka lang, bago mo hanapin si Sara, sana hinanap mo muna si BBM. Alam mo ba, natapos na yung bagyo nung nagpakita siya sa tao. Alam mo ba na November 7 na siya nagpunta sa Cebu? Alam mo ba na hindi napaghandaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung bagyong Tino sa Cebu? Tapos, ang hinahanap mo, ang Vice President. Si Ngagva ang presidente, siya ang nagli-lead ng bansa. Anyway, basahin ko lang yung sinabi nitong si Paulo Ortega. Sabi niya, habang inililikas ang mga pamilya, winasak ang mga tahanan at abala ang mga rescuers sa pagsagip ng buhay, ang pangalawang pangulo ay wala. Ba't naman kasi hinahanap mo pa si Sara? Total idea mo naman yan. Ba't hindi na lang ikaw ang nagpunta ron mismo? Ba't hindi ka sumama sa mga rescuers? Diba? Bakit hindi ka lumangoy tapos sinagip mo yung mga pamilya na naapektuhan ng baha? Diba? Bakit si Sara hinahanap mo? Ang laki-laki ng katawan mo eh. Si Sara talaga, ina-expect mo na sasama sa mga rescuers. Gamitin mo yung laki ng katawan mo. Gamitin mo yung laki ng tiyan mo. Diyan mo ipasan yung mga bata na hindi makatawid mula sa isang bahay papunta doon sa isang bahay. Sa laki ng katawan mo, si Sara talaga hanapin mo. At saka diba, sa pagkakalala ko, kayo yung mga buhaya sa Kongreso, halos ayaw nyo nang bigyan ng budget ang opisina ng Vice President eh. Tapos sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng paghihirap, ang unang hanapin nyo, Vice President. Si Ngagva ang binigyan nyo na sandamakmak na na budget. Walang tanong-tanong, gore agad. Yun ang hanapin mo, yun ang presidente. Siya ang namumuno sa bansa, hindi si VP Sara. Anyway, just in case you do not know, ako nang magchichika sa'yo ha, ang opisina ng Vice President ang laging nangunguna pagdating sa mga pagtulong. Katulad dyan sa Cebu, para lang alam mo kasi si Ngagva tulog, so hindi niya alam na habang nagpapahinga siya o nagpapababa siya ng kama, ang opisina ng Vice Presidente nandun na sa Cebu. Nagpapakain at namimigay na ng mga tulong mula sa opisina niya. Na kahit hindi niya siya binigyan ng sapat na budget, my God, andun ang Vice President. Alam mo kayong mga korap, you are hitting the Vice President, the Duterte, so hard. So much. Dahil nga sa mga itinatago niyong baho sa katawan. Takot na takot kayo, kaya kailangan talagang durugin niyo ang mga Duterte para walang babalik sa inyo pagdating ng 2028. Alam naman nating lahat na kapag naupo bilang presidente si Sara Duterte, hahabulin at papanagutin niya lahat ng mga ginawa niyong kasalanan sa bayan. Ina mo.